Ay, magandang gabi ulit mga friend. Off topic tayo, Grace Chingsay. Hindi ako makamove on sa'yo. Hindi naman ako nakatulog kagabi. Umiyak na may asawa ko, putrix ka. Pag naiisip niya yung kahayupang ginawa mo, no? Eto na naman tayo. Oh. Alam mo kung ikaw nasa hustong pag-iisip, ha? That due to old age and love and affection and care I have for our daughter, by this presence we do hereby waive all dignity. Alam mo, no, Grace Chingsay, ha? May panahon ka pa para ka magsisi ito sa kahayupang ginawa mo, sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa tuktok mo, no? Kung totoo man ito, kung ikaw ay nasa hustong pag-iisip, alam mo ginawa mo, ha? Ginawa mo yung mga magulang mo na may sira sa ulo. Pinalabas mo dito sa Itiage na alam mo, nakikita ako ng mga kaibigan ko sa korte. Pre, ba't nandito ka? Yan, kaso, bakit? Gagayan ka ako, Sinwapang yung lahat ng ari-arian ng magulang niya sa kanya lang. O, pwede. Ganun ang mga sagot nila. Oo. Masyado ka ng ano rito sa Itiage. Napakawalang niya mo, hayop ka, sa totoo lang, no? Pero magsisi ka. May Diyos. Paulit-ulit, may Diyos. No? Sa dami ng pera mo, ha? Dapat sana kung normal yung utak mo, ha? Sabihin natin, natanga yung mga magulang mo, totoo, na ikaw ang may nahal ng todo. Kaya lahat ng ari-arian ay isa yung ibibigay. Dapat ikaw, ang sagot mo, no? Kung in good faith ka, kung talagang marunong kang kumilala sa Panginoon, ha? Nag-aral ka, dapat ito sagot mo sa magulang mo. Siyempre, ang nangyari na, siguro, ayon sa kwento mo, ha, na ito, pumunta kayo sa abogado para magpanotaryo na ililipat sa'yo, i-donate sa'yo lahat ang ari-arian ng tatay mo at ng nanay mo. Siyam kayo magkakapatid. Hindi yan pwede. Di ba? Sabi ni Atty. Noel. Dapat, tsaka talaga hindi pwede. Ano ba yung abogado mo? Pag nakikita kayo abogado mo, anong klaseng ano to? Yun na nasa isip ko Sa bagay, trabaho yan di ba? Nag-uusap nga kami ng kaibigan ko abogado, si Atty. Camayo. Parang kapatid ko yun. Yun na nag-recommenda sa akin dyan, Mostoles, Kasi vice president nga siya sa ISU. May pinagsamahan kami nun. Sabi talaga niya, hindi yan pwede. Kasi ganito. Ganyan, hindi pwede. Tsaka wala naman nagsabing pwede. Ewan ko dyan, abogado mo. At inilalaban niyang pwede, no? No. Dapat sana, hindi ko talaga kaya isipin, no? Sabi sa'yo ni Mamang, sa kanil Papang na, Grace, tara sa abogado. Kasi matanda na kami. Mahal na mahal ka namin. Ganun na nakalagay dito, ha? Dito sa ginawa mo sa ilalim ng puno ng akasya, no? I-donate na namin sa iyo lahat-lahat ng aming ari-arian. Kasi mahal na mahal ka namin. Ganun yan. Yan mismo, Grace Chingsay. Dapat sana ikaw, kung sakali na tanga nga yung mga magulang mo na ikaw lang talaga minahal, siyam kayo. Pero imposible yan. Bakit? Mahal na mahal nito ng mamang nanay mo, binigyan pa ng kasalanan sa mundo. Sana Grace Chingsay kaya dapat sana ang sabi mo, wag Mamang, wag Papang, wala naman akong asawa may pera naman ako, hatiin mo yan sa aming magkakapatid, kawawa naman sila. Ako naman hindi ko naman, wala naman akong pamilya. Ganun, sa langit ka na sana pupunta, sira. Ano ba kasi demonyo po? Punta ka kay Father Simangan, kaibigan ko yun. Humingi ka ng holy water, maligo ka. Hindi ka na yata tatablan ng bindis yun. Maligo ka holy water. Ha? Ganun sana. Alam mo, grabe yung ginawa mo. Patay na yung tatay mo, ginago mo pa. Hindi naman pirma ni Papang yan, At saka hindi gago si Papang para gawin yan. Alam niyang hindi tama.
Sabi mo nga, matalino tatay mo, di ba? Teacher pa. Hindi niya yan gagawin. At walang magulang na gagawa ng ganyang bagay. Paulit-ulit ako, itong ginawa mo na dokumento nito, pwedeng ilagay ito sa Guinness Book of World Record. Bilang, ginawa mo rito, pinalabas mo, na bilang pinakatangang magulang nabuhay sa mundo. Yun ang ginawa mo. At ikaw naman, ang pinakasiguro sa lahat ng pinakaswapang na anak. Pinakamayaman, ang dami mong pera, wala ka asawa, wala ka anak, wala ka asawa, putik ka. Sinuwapang mo yan? Ha? Pera sa bangko. Alam ko yan eh. Nakita ko na yung check niyan. Pero talaga, hindi, mabait lang yung asawa ko, totoo. Sobra niyang bait. Oo. At paulit-ulit, kaya lang ako maingay dahil tumulong nga ako sa inyo eh. Wala namang pangasawa ko to si Bompin, ni piso, walang lamang bulsa nito. Mahirap lang nga kayo. Putik kayo. No. Eto, malapit ni Todos Los Santos na naman, ha? Sabi ng asawa ko, pinagsasalita ako siya rito eh. Alam mo si mama ganun eh. Oh. Pwede ba bigay mo yung susi, duplicate ng susi ng pansyon ni Papang para nakakapasok naman siya sa loob? Pati ba naman yung patay, suswapangin mo pa? Kada Todos Los Santos, pupunta kami ron, hindi kami makapasok kasi nga nakapadlock yung pinatayo mo sila yun. Hindi mo pera yun. Pera rin ni Papang yan. Ba naman kasi? Saka ba nakakuha ng pera mo, gago? Sinosyo ka lang eh. Ano ka ba? Para sabihin mo sa korte na ikaw lahat ang bumili ng ari-arian na yan at isinama mo lang ang tatay mo dahil nagdaramdam. Nakikiusap siya, isama mo siya. Walang yan na to. Clerk ka lang ah. Ganun-ganun ka sa boning oh. Kung hindi lang natanggal si Sylvia Tan, baka wala pa eh, di ba? Pinagpala ka na eh, tama na Grace. Swerte ka na, huwag ka na pumunta sa malas. Maaring dito sa lupa, nagagawa mo yung kahayupan na yan, pero ayaw mo bang mapunta sa langit? Yun lang ang kasalanan mo eh. Dapat sana, nagmadre ka na lang eh. Oh. Dasal ka rin lang ng dasal. Madasalin ka, pupunta ka simbahan. Hindi ka ba nahihiya? Buti hindi ka pinagtitinginan dun. Grabe itong ginawa mo, gago to. Dapat ka. Grabe to, Grace. Hindi pag-iisip ng normal na tao to. Ito ang pag-iisip ng isang tao na parang nai-exorcist, nasaniban. Nasaniban ng demonyo. Paulit-ulit, magbigay ka ng isang kasalanan sa'yo. Itong asawa ko, na kapatid mo, sa'yo na lahat yan. Ganun lang kasimple. Hindi na kami mag-aabol. Sinumpa mo siya eh. Pinasumpa mo sa mga magulang niya dahil wala eh. Paulit-ulit, magbigay kayo. Ayan, buhay pananay mo, tanungin mo. Kung may naibigay siyang ginhawa dito. Miski isa lang ha, huwag na marami. Yung nabilan mo ng sapatos o bag para may bag na gagamitin sa puta. Tumira kayo sa amin, putang ina kayo. Pumapasok yung asawa ko nakatsinelas. Walang bag. Ako pa nagbibigay na ng baon kasi baka ako Alam mo yan, bitchit. Wala akong kasalanan sa'yo, Grace Chingsay. Para gawin mo to, no? Maski mga anak ko, walang kasalanan sa inyo. Nirespeto kayo, ha? Pero galit sila ngayon. Grace Chingsay. Ayaw mo ba nung ano? Di ba maganda? Magkakasundo kayong magkakapatid. Buti pa nung wala kayong pera, hayop ka eh.
Hindi kayo nagkakaganito eh. Nung dumami pera, ba't ka pero pinaburan mo ng todo yung pinakaulol mong kapatid, no? Grocery, hardware, pinagiba. Utang ina, no? Tanong, ano tinulong sa iya si Crisnel na kupal na yan? May naitulong ba yan? May nahiram ka ba dyan? Nung panahong nanghihiram lang kayo ng sasakyan ni Bompin, panghakot ng mais nyo, pati panlikida pala. Hindi ko alam yun eh. Kala ko yung sasakyan lang inihiram mo. Pati pambayad pala sa mais. Pag na-short ka, sa kanya ka pa tumatakbo. Bakit mo sabihin mo sa korte? Ikaw ang bumili lahat. Ikaw ang pera mo lahat. Utangan to. Hindi ka na pinalabas mo pang timawa yung magulang mo. Gago ka talaga. Huling vlog na to, Gracing Sai. Kung may ano ka, yung abogado mo, padelay ng padelay. Yung kapatid mo, meron na naman panibagong sakit na lumabas. Buti na lang napacheck up agad at nadagdagan na naman ang gamot niya. Oo. Dahil stress na stress siya sa kahayupan mo. Oo, sa totoo lang. Sana makarating sa ito. No? Paduplicate mo yung susi ng pansyon para nakakapasok kami. Maski pa paano, napupunas-punasan niya. Yung mahal na mahal yung tatay mo, gago ka talaga eh. Hindi niya pinabayaan yan. Walang pumunta yan, walang lopit yan para mangutang doon sa Maynila. Hindi yan na zero. Paulit-ulit ako. Alam mo yan, bitchi. Dahil sa amin ka nakatira. Boy Chingsay, gago ka. Ano pinakain sa inyo ulol na yan? Para santuhin mo yung siraulo itong gagong to. Hindi ka ano. Sa compound na yan, naglipa na yung mga asa-asawa ng anak ni Boy Chingsay. Mga asang bagaling na pamilya yan. At nandiyan dyan, nakasusulat dyan. Yung mga asa-asawa ng mga babae. Balitang-balita, ayaw mo doon sa napangasawa nung matalino mong pamangkin. No? Pero, sinunod ka ba? Grace, hindi pa uli lahat sa'yo. Maawa ka sa kaluluwa mo, gago. Tanda na nito. Yan dapat mo ginawa yan kung sakaling totoo man itong gagong dokumento mo na ito. Yun. At walang katulad itong kasong ginawa mo, gago to. Ito nga, dalawa lang kami magkapatid, hindi ko pa naisip yan. Sa akin na namatay ang nanay ko. Taon kong inilagaan ang nanay ko. Hindi ko ginambala ang kapatid ko. Dalawa lang kami. Pero, hati kami dito eh. Dalawa kami anak eh. Hindi ko naisip na swapangin tong ari-arian ng magulang ko. Kagaya mo, lakas ng loob mo, kababae mong tao. Hindi ka ungas. Di nahiya itong hype na to. Sa korte, titignan-tignan kita eh. Sa kasama mo yung kupal na si Crisnel Chicks. Oy, Crisnel, ano ba naitulong mo dyan? Singa, magsabi ka. Sa pamilya na yan. Asan ka nung naghihirap yan? Ulul ka, saka pa rin gunggong ka eh. Kukunan-kunan mo pa yung biyanan ko ng retrato habang naka-wheelchair doon sa korte, gago. Animal na to. Kapal din yung mukha mo eh, no? Bagay, buta na, buhay hari ka, buta na, may grocery ha. Meron ka pang hardware. Pinangalan sa'yo ha. Inan to.
Ganda-ganda ng hanap buhay mo, gago. Pinag-aral ka tapos ngayon eh naging bagay, ginhawa buhay mo, no? Racing sign, hindi pa uli sa'yo. Ayaw mo ba nung sama-sama kayo pupunta sa pansyon, may dala kayong bulaklak, pagdating ng undas, magkakakwentuhan kayo doon sa pinagawa na ninyo ni Papang. Ninyo ni Papang ha, hindi ikaw. Pera nyo yung dalawa yan. Tama na yung nakuha mong kayamanan. Hindi mo madadali kung saan ka man pupunta. Tangan ito. Oh. Nung una, namimili kayo ng mga property, kasama mo tatay mo, sosyo. Nung mahina na yung tatay mo, sinolo mo na, pangalan mo na lang. Ang inilalagay mo, tinablan mo na si Papang. Yun naman ang nangyari. Oh. Sinolo mo na yung mga nabibili mo. Hindi mo na siya sinama. Ganun ka kasama na anak. Oh. Ay nako, Grace Insay. Hindi yan pwede. Oh. At kung ano man ang magiging desisyon ng kagalang-galang na judge, babasahin ko yan sa aking vlog. Para malaman kung papabor sa'yo, hindi ko alam kung paanong paraan. Oo. Yun ang hindi ko alam kung paanong paraan. Oo. Dahil talagang pwedeng ilagay ito sa libro ng katakataka. Oo. Ha? Ay, nako, Grace Insay. O, sige, hanggang dito na lang. Sana yung susi, ipa-duplicate mo para nakakapunta siya doon. Oo. Nakita ba pag pumunta kayo doon, may bulaklak na rin sa may hagdan, galing sa amin yun. May kandila pa doon, titiri kami. Para kami mga gago eh, putang ina kayo, anak kito eh. Ganun ka kakaswapang, hayop ka. Anak ng putang ina ito. Hanggang sa uli sandali ng tatay mo rito sa lupa, hindi ako nagpabigat sa inyo, gago. Waiter ko, kusinero ko, kagamitan ko lahat, ako nagbayad. Pinakater ko, ako nagpakater. Nang huling araw dito ng tatay mo. Ako ang nagpakater. Gamit ko lahat, pati bayad sa kusinero, pati waiter, ako lahat. May gumawa bang bayaw mong ganyan? Gago. Tapos wawalang yung asawa ko, putang ina mo. Walang iya ka talagang hayop ka eh. Mapapamura ako eh, ha? Di ka na nahiya. Ha? Buti sana nga kung may kasalanan, magsabi ka. Isa lang. Hinihingi ko din naman marami. Nakasalanan sa'yo nitong asawa ko. Isa lang, sa'yo na lahat yan. Oo. Sinuba ka, uwi na lang niya ka, minura ka. Nirespeto ka eh. Nirespeto ka. Bilang, baka high blood din pa ako. Almost 170, over 100 ako ngayon. Oo, dahil dito sa buwisit na si Harry Roque na to. Oo, tanginan to. Harry Roque. Ano pa yung animal na isang topic ko? Si Digong. Sara Duterte. Pare-parehas yata kayo lahi. Hayop ka. Magandang gabi, Grace Insay. Yung susi, kung nakarating sa itong vlog na to, ipa-duplicate mo para nadadalaw ng kapatid mo, yung kanyang ama. Ha? Kanyang ama, ha?